Hi guys! Kumusta tayo? Kumusta kayo? Kumusta ang buhay natin ngayon? Today is November 12 na tayo, no? Malapit na ang Pasko. And of course, ito po si Nico Fabian. Nandito naman sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Medyo maaga tayo ngayon dahil alam mo na may kunting appointment tayo mamaya. So I decided to come up with this program natin for Wednesday, maaga po, no? Marami tayong mga issues that we are going to discuss and I'll see kung kayang-kaya natin ito magawa during a certain period of time lang po. And mga kababayan ko dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, and of course mga overseas Filipino workers dyan sa mga iba-ibang parte ng mundo, sa iba-ibang nasyon, and of course ang mga kababayan natin, no? Mga relative, friends, Filipinos natin dyan po sa Pilipinas, I would like to welcome all of you dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And not to forget, ang din natin, ang mga friends natin, mga Malaysian friends natin, and other nationalities who are watching ang program natin dito po sa Malaysia, dito po sa Kota Kinabalu, Sabah is Malaysia. So welcome na welcome kayo po and I hope everything is running smoothly sa buhay ninyo. We will be discussing something, mga issues kagaya ni narinig ninyo po na if you notice sa mga Facebook posting, social media po, mayroon ng mga condolences and all these things po about the former Senate President, no? Who played a very important role during People Powers 1, no? No other than I'm referring to a former Senate President, ang senator natin po, si Juan Ponce Enrile. Marami ng mga posting na sending condolences to the immediate families of Juan Ponce Enrile because apparently parang they are announcing already that Juan Ponce Enrile has passed away, no? Has passed away. But wala pa tayong, I-check ang mga national media natin dyan po sa Pilipinas, wala pa tayong official announcement coming from the immediate families of Juan Ponce Enrile, no? Juan Ponce Enrile. So, hintay-hintay lang natin muna po, no? Medyo pangit ito if we will rush announcing the death of Juan Ponce Enrile. And the latest updates na rinig natin dyan po sa national media sa Philippines that still si former Senate President or former Senator Juan Ponce Enrile is still in a very critical condition. Yesterday, during the resumption of the Senate plenary session, bigla na lang nag-announce si Senator Jinggoy Estrada about the condition of former Senate President Juan Ponce Enrile. Na he is now he was in the IC unit in one of the hospitals dyan po sa Pilipinas. Yesterday yun po. And ang Senado, during the resumption of the plenary session, they did some prayers for Juan Ponce Enrile. So at the moment, wala pang official news regarding the death of Juan Ponce Enrile, who played a very important role po sa People's Power 1 and still, even though he's already 101 years old, no? Now, still active sa politika, local politics dyan po sa Pilipinas. And the other thing that I would like to touch is, ito naman po, no? Mayroon naman mga notisya coming from this fellow, si columnist, no? Columnist Ramon Tulfo, wherein he came out with a list. Mentioning the names of the people involved in the destabilization dyan po sa gobyerno ng Pilipinas. So whether this is what, depende na po sa atin. But
I was made to understand ang gobyerno po, no? Ang gobyerno ni BBM or President Ferdinand Bongbong Marcos will be investigating itong allegation made by Ramon Tulfo. And the other thing that I want to inform ang mga followers natin dito po sa Nick Talk, the Real Talk with Nico, is that narinig din natin po, according to the Immigration Department dyan po sa Pilipinas, that the former Department of Public Works and Highways Secretary, si Bunuan, already left the country. Eskapo na po. No? And I was made to understand, based on the news, na he left the country last November 7. Last November 7. And tungkol naman sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, which was announced earlier by Ombudsman Boying Remulla, no? Wala pa po official warrant of arrest released by the International Criminal Court or ICC. However, sabi naman ni Ombudsman Remulla, totoo, mayroon siyang kopya. Mayroon siyang kopya ng warrant of arrest, but it is still unofficial. It is still unofficial. Sabi niya, ang copy ng warrant of arrest nasa handphone niya po. No? He said this during the interview kahapon dyan po sa opisina niya, no? Sa Maynila. And kagaya sa may ibang tao, we want to know why he prematurely announced itong warrant of arrest kay Senator Bato, no? May Senator Bato, wherein dapat lang sana po ang DOJ yun po mag-announce kung totoo naman. Ang rason ni Remulla is that being a former journalist, media man po, is thinking about scoop daw ito po sa mga local media po. Kaya nga he released immediately itong announcement of warrant of arrest of Senator Bato de la Rosa without waiting for the official announcement coming from the ICC. Sa palagay ninyo po, tama ba yun? Anong ginawa ni Remulla? Or ano ba ito? No? Because it create unnecessary confusion on the part of mga Filipinos po, especially mga followers ng Senator Bato de la Rosa, and of course, ang mga followers ni Duterte, no? Ni Duterte, be it Tatay Digong or Sara Duterte or Congressman Apollo and other members of the Dutertes and members and followers of the PDP Laban, no? PDP Laban. There are some people were saying na there is a possibility he put it out prematurely as a diversionary tactic. Dahil mainit na itong issue ng flood control projects dyan po sa Pilipinas. At the same time, ang issue ng Typhoon Tino as well as Typhoon Uwan. Typhoon Uwan. So, that is the reason why maybe he put out the warrant of arrest issue prematurely. Grabe po, no? Anong rason talaga, we don't know. But according to him, sabi niya, scoop daw ito po. Scoop daw ito po. Ganun ba ang ombudsman ngayon? Going for scoop? Going for scoop? Ano ba ito? Grandstanding or ano? Kayo mo na kayo na bahala to think. Ano talaga ang rason ni Remulla for putting out prematurely itong issue ng warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa. But during the, resumption of the plenary session dyan po sa Senado kahapon po, obviously, I was monitoring, obviously, wala talaga ang presence ni Bato de la Rosa or Senator Bato de la Rosa. For reasons why, I really don't know. Baka busy siya, sabihin natin, extending assistance sa sa mga typhoon victims, or maybe he's doing some other very important things, no, which concern ang welfare and interest
of the Filipinos and the entire country of our beloved country, which we call the Philippines. Now, I mentioned about Typhoon Tino and Typhoon Tino and Typhoon Uwan. No? Typhoon Uwan. Now, I was made to understand, and it was already announced sa national media dyan po sa Pilipinas, that fatality record statistics shows that ang Typhoon Tino, fatalities, ang mga namatay sa Typhoon Tino, tumaas na po ngayon to 232, no? 232 death, no? Grabe, no? Mataas talaga. And ang Typhoon na Uwan, which we were hoping sana mababa lang po ang fatalities or death reported dyan po sa Typhoon Uwan, I was made to understand mayroon na ngayon po, no? Based on the national media sa Pilipinas, ang report nila po na may statistics of 35 people died sa Uwan and still counting, no? Still counting po. Damages, wala pa din po because the government is still assessing. But anyway, I will try to share with you mamaya some of the reports galing sa national media po. Kahapon ito mga reports, it is not today. Kahapon ito mga reports. And let's see kung ano mga latest. And for you, mga kababayan pa dito po sa Sabah, sa Kota Kinabalu, so that you will be able to know what is happening dyan po sa Pilipinas. In the meantime, nakita natin dito po ang sa screen natin na si Ramon Tulfo and being reported, si Karen Davila or si sino ito? Forgot her name, sino ay nandito lang po sa ano ko. She's reporting about ang lista ni Ramon Tulfo on the list of names of these people trying to destabilize the situation, the government dyan po sa Pilipinas. Corina Sanchez Rojas po. Ngayon ko lang na remember, Corina Sanchez. Ito po ang report niya. Let's watch and listen po. And mamaya, I'm getting ang mga reports natin for today po dyan po sa Bilyonaryo. No? Sa Bilyonaryo po. Sa agenda. This is a newscast report nila. Ang programa nila, public service program. And let's see po, no? Let's see ang mga latest updates natin tungkol dyan po sa Pilipinas. Sa Pilipinas. And nandito po, I'll try to, let's watch this report. Listahan ng kolumnistang si Ramon Tulfo ng mga may pakanaraw ng umano'y destabilization plot laban sa administrasyon. Agad namang pumalag ang mga pinangalanan ni Tulfo. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Where there's smoke, there's fire. Yan ang reaksyon ng ilang netizens sa listahang inilabas ni retired broadcaster at columnist Mon Tulfo ng mga umano'y destabilizers na minomonitor ng gobyerno. Sina Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonels La Chica, Leonardo at Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit at isang alias Monk. Ang umano'y financiers, sina VP Sara, ang kapatid niyang si Congressman Pulong Duterte at si Manong Chavit. Pinagtawanan lang ito ng dating mambabatas na si Defensor. Alam mo, Attorney Trixie, kahapon, sinasabi ko kay Jen, nagkikuntuhan kami. In-interview lang namin si General Poquis yesterday. I heard. I saw. Napanood ko pagdating kayo. nga ako, nasa listahan kami ng mga watch list, no? General Poquis being number 1. Sabi ko nga dito sa mga kasama natin dito sa Bilyonaryo, sabi ko si Attorney Trixie dapat kasama dyan sa listahan niya. Bakit ako biglang nasama dito? Ikaw, 2 beses ka pa nabanggit. Oo nga So, medyo maano sa'yo. So hindi ko alam kung ano yung basis ng watch list, no, for destabilization. Yung imagination yata nung nagsulat. Una nang sinabi ni Poquis sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel
na posibleng hudyat ng EDSA 3 ang protestang ikinasa sa November 16 hanggang 18 bilang pagkondena sa umano'y katiwalaan sa pamahalaan. Sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, so pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond control na, maski na elemento ko. Basta, but as a leader, we're focused on the corruption issue. Tinatayang 1 hanggang 2 milyon daw ang dadagsa mula sa puwersa ng INC sa Luneta, habang 500,000 to 1 million ang sasabak sa EDSA. Pero nilinaw ni Pokis na hindi layon ng mga pagkilos na magkaroon ng kudeta, pabagsakin ang administrasyon o iupo sa pwesto si VP Sara. Ang kanilang panawagan, accountability mula sa gobyerno. At bagamat wala raw direktang ebidensya na sangkot si PBBM sa flood control scandal, hindi rin daw siya safe. As the President, he has the command responsibility kasi siya yung nagpasa ng budget, ng NEP, ginanyan-ganyan yung budget niya, binawasan yung mga programa niya, tapos pinaglalagay na insertion sa mga pork barrel, whatever, blood control, tapos in-approve din niya. So, meron, hindi siya directly... Sa tingin niyo ba, did he commit an impeachable offense? To me, I cannot answer that kasi that's a legal matter that we haven't actually studied. Sa At the Forefront naman ng Billionaire News Channel, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang basihan ang listahan ni Tulfo, bagaman nakalagay dito na for confirmation pa si Magalong. It's really a very orchestrated character demolition operation. Dahil nga ito sa aking kampanya laban sa corruption. But we're not going to give up. For the sake of our children, our young children, for the sake of our country, we are not going to give up. May buwelta rin si Congressman Duterte. Aniya, imahinasyon lang ang sinasabing insider list ni Tulfo. Ang kailangan na lang din daw kumpirmahin ay kung alam pa ni Tulfo ang pagkakaiba ng fact at fiction. Bukas ang Billionaire News Channel sa panig ng iba pang nasa listahan ni Tulfo. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. So yan po, narinig natin po, no? Ang issue tungkol sa destabilization list, ang mga pangalan po na reveal o lumabas po, si Ramon Tulfo. Ramon Tulfo before is maganda din ang pangalan niya sa media, no? Because mayroon yan siyang programa noon, isumbong mo kay Tulfo. No? Dami din, nagiging popular siya po. But over the days po, marami na siyang mga na-encounter, mga libel cases. No? And may mga mali-mali siya po. And ngayon, nandito naman itong issue po, no? Sa kanya. And with her, totoo ba ito? Sabi nga ang mga people involved, some of the people involved dyan po or ang mga pangalan nila, lumabas sa lista ni Ramon Tulfo po, walang ebidensya ito po, walang proof ito po, chismis lang ito po, and hindi totoo. Hindi totoo itong mga allegations ni Ramon Tulfo po. Financier daw, sabi niya, is Inday Sara Duterte. Si Ramon, si Chavit Singson din po, no? What will sabihin natin VP Sara gain kung mag-financial po? Because obviously everybody knows po na si Inday Sara Duterte, mga Duterte and Marcos are whether we like it or not mo, no? Enemies talaga po sa politika, no? Sa politika. I don't see any logic, Sara Duterte will be financing it to push through ang whatever intention as alleged by the other camp na she wants to replace Bongbong Marcos. In fact, siya mismo po, for many occasions, si Inday Sara Duterte, she was the one who was saying, I'm not calling for BBM to step down or to resign. I just want him to realize na may problema tayo, he has to do something. He has to address ang mga problema natin po. Because she's not calling for the resignation of
BBM. Klaro na yun po, no? Klaro na klaro. So, palagay ninyo po, what do you think? What do you think po? Anyway, sige, let's move on. Tingnan natin po kung mayroon pa tayo dito other stories that we can get, no? And marami ito ang Billionaire News, no? We will see tungkol ano ba ito? Habang 28 ang sugatan ayon sa Office of Civil Defense. Apektado rin ng bagyo ang higit Bagyo po. 600,000 families o katumbas ng higit 2.4 million individuals. 16 ang naiulat na namatay sa Cordillera dahil kay uwan habang libo-libong pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Dahil din sa mga landslide, dose-dose ng kalsada ang hindi madaanan. Yan ang agenda report ni Dobby de Guzman. Alas 2:30 ng hapon kahapon, nahulog sa bangin at natabunan ng lupa ang isang bahay sa bahaging ito ng Western Uma sa Lubwagan, Kalinga. Ayon kay Kalinga Governor James Duba, sa oras na yon, nasa loob ng bahay ang 4 na magkakamag-anak. Nangyayari kasi, may bahay kasi nasa gilid ng kalsada. So, nalaman nila na parang slowly na parang gumuguho yung kung saan yung kung saan yung bahay. Kasi nasa bangin talaga eh. So, their relatives pumunta sila doon para tutulungan salang magtanggal mga gamit nila para ma-save yung mga gamit. But when they were inside already, biglang bumaba yung bahay. Agad isinagawa ang search and retrieval operation sa lugar. Yesterday na-recover yung dalawa. Tapos ngayong umaga lang, na-recover din. But talagang dismembered. Yung dalawa, at least may buo ang katawan. Bukod sa landslide, lubog sa tubig baha ang ilang pangbayan sa Kalinga. Sa buong Cordillera, aabot na sa 16 na katao ang naiulat na namatay at 8 ang sugatan dahil sa mga landslide. 43 kalsada rin sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon ang hindi madaanan. Dahil sa banta ng pagkuho ng mga bato at lupa, pansamantalang isinara ang Cannon Road. Tanging ang mga residente ang pinapayagang dumaan. Sa mga bibiyahe papasok o palabas ng Baguio, pinapayuhan silang dumaan muna sa Marcos Highway o Nagilian Road. Higit 38,000 individual ang apektado ng bagyo. 8,796 ang nasa evacuation centers. Kabilang sa mga lumikas, ang 6 na buwang buntis na si Rodeline. Malapit lang ang kanilang bahay sa City Camp Lagoon. Dahil sa matinding pag-uulan na dala ni Super Typhoon Uwan, hindi malayong umapaw ang tubig dito. Kaya kusa na siyang lumikas kasama ang 2 anak at asawa. Anong nabitbit nyo? Mga damit lang po namin at saka po pagkain na kaunti. Kusa ring sumama sa mga opisyal ng barangay ang kapitbahay ni Rodeline na si Germaline. Yung okay naman, basta may masilungan at hindi kami makahat. Ang Social Welfare Officer na si Joy Hilario ang nakatutok sa evacuation center. Anya, regular siyang nakikipag-usap sa mga evacuee para matugunan ang kanilang mga pangailangan. We provided them community kitchen. So, available po yung hot soup for the children and of course for the everybody. And then yung food assistance nila, we'll be giving them food pack for at least 2 days and a pail of hygiene kit. And for the rest naman, yung other team, the HSO or the health services also offered free medicines sa mga bata. Pinayuhan naman ni Mayor Benjamin Magalong ang mga residenteng nakatira sa mga lugar na delikado sa pagbaha at pagguho ng lupa na maging alerto. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Baguio City. Yun po, narinig natin, no? O nakita natin po anong sitwasyon sa Kalinga, dyan po sa Baguio po, no? And as what I said earlier, mayroon recorded 35 na po namatay sa Typhoon Uwan, and many of them came from Cordillera, no? Areas. And
Okay, tuloy natin. Tingnan natin ano pang news that I can share with you dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And, okay, ano ito? Tingnan natin po. Sa typhoon pa rin ito, no? Sa typhoon pa rin. I will share with you, ano ito? Sa typhoon pa rin. Tingnan natin. So at least, you will have an idea kung what is happening dyan po sa affected areas. Nandito po. Let's watch. Kampante ang mga residente sa lalawigan. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy, live mula sa Dipakulaw, Aurora. Ian, ano namin Sa Aurora ito. Aurora. Willard, abala na ang mga residente ng dinalungan na dito sa probinsya ng Aurora sa pagkukumpuni ng kanilang mga kabahayan na nasira at nawasak dahil sa hagupit ng nagdaang Super Typhoon Uwan. Tila ba isang deja vu para sa mag-asawang si Malu at Loreto ang muling magkumpuni ng nawasak na bahay dahil sa bagyo. Kwento nila, winasak ng nagdaang Super Typhoon Pepito noong 2020 ang kanilang bahay dahil sa storm surge na dulot nito. Ang problema kasi, wala nilang maayos na seawall na pumoprotekta sa kanilang komunidad dito sa barangay Abulig. Kaya tuwing may bagyo tulad ng nagdaan namang Super Typhoon Uwan, palaging nawawasak ng malakas na hampas ng mga alon ang kanilang bahay. Yung bahay po namin, pinasok po ng makapal po na putik. Saka po yung kusina po namin nawalan po ng bubong. Problema rin ang kawalan ng supply ng kuryente at maayos na patubig para sa kanilang pagbangon mula sa kalamidad. Dapat nga mapansin din kami ng gobyerno, madugsungan yung dyan, seawall. Kasi tuwing bumabagyo, ganito po lagi nangyayari dito. Ang dinalungan ng isa sa 4 na bayan sa Aurora na kabilang sa mga naunang idineklarang isolated area matapos mawasak ang nag-iisang coastal road mula sa Dipakulaw dahil sa storm surge na dala ni Uwan. Sa isang text message sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Aurora Governor Sid Galban na alas 8 pa ng gabi kagabi muling binuksan ang coastal road para agad na makarating ang mga karagdagang relief goods para sa mga nasalanta. Nanumbalik na rin ang supply ng kuryente sa buong lalawigan pero hindi lahat ay nabigyan ng maayos na power supply. Sa gitna nito, hiling ng lokal na pamahalaan sa national government ang karagdagang budget para sa pagpapatayo ng mas maayos at mas matibay na seawall para sa bayan ng Dinalungan. Hindi po sapat ang kakayanan ng LGU para magpagawa po ng ganyang kagagandang seawall. Kasi ang kaya lang po ng LGU, yung gabyon po, yung makikita nyo sa area na yung mga batong pinatong-patong, yun po kasi talagang napakalaking pera ang kinakailangan doon. Willard, hanggang sa ngayon ay wala pa rin maayos na supply ng kuryente dito sa bayan ng Dinalungan sa probinsya ng Aurora para sa mga residenteng nasalanta ng nagdaang Super Typhoon na Uwan. Gayunpaman, kanya-kanya ng diskarte ang mga residente dito para mag-sindi ng kanilang gasera o kaya ng kandila nang sa gayon ay meron silang liwanag sa gitna ng dilim. Willard? Okay, yan po ang sitwasyon dyan po sa Aurora, no? So, huwag natin kalimutan po, no? Tayo mga Filipino dito sa Sabah, na let's continue to include ang prayers natin po sa kanila, no? Ang daily prayers natin, no? We pray for their safety and a speedy recovery po sa buhay nila. Medyo matagal yun mangyari dahil grabe ang damage na they experienced or they felt during the 2 typhoons po, ang typhoon Tino at saka ang typhoon Uwan dyan po sa Pilipinas. But anyway, kung mayroon tayong mga extra po, kung pwede po, we try to donate, no? Donate po sa whatever items we can donate para sa mga biktima. And okay, next is ano pa tayo mayroon dito? We try to get itong issue na sabi nila po habang sabihin natin
experience ng mga Pilipino ang Typhoon Natido at saka ang Typhoon Nauan. Si First Lady Imelda Marcos, no, is enjoying a function and may party sila po. And ito naman ang explanation na coming from the Malacanang, ang spokesperson nila si Undersecretary Claire Castro. Let's watch and listen to this po. Kung saan inilunsad ang Philippine First Ladies Portraits. Ang librong ito ay pagkilala raw sa mga nagdaang First Lady ng bansa. Spotted sa book launch ang mga foreign ambassador at si dating First Lady and Senator Loy Ejercito kasama si Senator Jinggoy Estrada. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung ano man po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Kinabukasan, dinaluhan ng unang ginang ang Golden Bird Concert Series. Tampulan ng batikos ang comment section ng First Lady. Ayon sa netizens, may bagyo na nga, nagpa-concert pa si FL. Ipinagtanggol ng Malacanang ang unang ginang at sinabing hindi magandang tingnan ang paghila pababa sa mga Pilipinong inaangat ang kapwa nito mga Pilipino. Ito naman po ay hindi nakasagaban para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon nang walang pag-antala. Hindi naman daw pang sariling interes ang event ng unang ginang, hindi gaya ng Vice Presidente. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. By November 9, namataan sa simbahan ang first couple na nag-alay daw ng panalangin para sa mga apektado ng sakuna. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News. Alright, yun po, no? Ang explanation ng Malacanang tungkol sa issue na ito po na habang nag-experience ng typhoon ng Pilipinas, si First Lady Liza Araneta attended a function ang launching of the book, no? And nag-concert pa din, no? So, dyan po ang explanation ng Malacanang po. Alright, tingnan natin. And ano pa tayo mayroon dito? And okay. Let's watch itong news po. Corina Sanchez. Siya ng gobyerno na may arrest warrant na ang ICC. Arrest warrant. Senador Bato de la Rosa, hindi naman nagbabago ang posisyon ni Ombudsman Boying Remulla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. So Joan, paano naman ito dinipensahan ni Remulla? Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon siyang kopya ng umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa isang panayam kaninang hapon, iginiit ni Remulla na ang kopyang mayroon siya ay isang unofficial copy. Okay, sandali po. May konting advertisement tayo. Alright, okay. Kung tatanungin niyo ako kung mayroong warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Nasa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy. Dadaan yan sa proper channels para ma-implement yan. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na wala pang natatanggap na official communication o warrant mula sa ICC. Pero giit ni Remulla, nauna lang siyang makakuha ng impormasyon kumpara sa DOJ. I did that as a function of my being a journalist also for the day of first Saturday. Kasi na-scoop ko na nakita ko eh. Kasi nauna ako sa kanila.
Samantala, sinabi rin ng opisyal na kabilang sa mga unang makakasuhan ng malversation of public funds sa Sandigan Bayan, sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga DPWH official ng Region 4B at SunWest Incorporated. Kaugnay ito sa mga maanomalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. Once resolved, of course, it means na ang ibig sabihin niyan ay pwede na isang pa sa korte pagkatapos dito. Kasi nag-imbestiga na ang kagawaran ng katarungan at ang Office ng Ombudsman. Maaari raw maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan ngayong linggo o sa susunod na linggo. Kabilang ito sa 10 kaso na under preliminary investigation dito sa Office of the Ombudsman. Iginit din ni Remulla na hindi pa rin lusot si dating House Speaker Martin Romualdez sa issue at pinag-aaralan daw nila ang mga anggulo at maaaring isampang kaso laban kay Romualdez. Ito ay matapos yung sabihin noong nakaraang linggo na gross and excusable negligence lang ang kasong posibleng maisampa kay Romualdez. Dagdag din ni Remulla, marami pang pumapasok na impormasyon sa kanilang tanggapan at tuloy-tuloy daw ang kanilang pagtatrabaho at maging ng DOJ sa pag-iimbestiga ng mga kaso tungkol sa flood control scandal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Alright, narinig natin po, no? Yun. Sabi ni Remulla, mayroon siyang copy ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, no? Issued by ICC, no? International Criminal Court, pero hindi ito official copy. No? Nakuha na niya po, na una pa siya makuha yun copy kaysa sa Department of Justice, no? Department of Justice. Wherein dapat sana yan po mag-announce ang DOJ or ang Presidente po, or ang Presidente. But, don't know what happened, sabi ni Remulla, dahil isang journalist din siya po, and alam niya po what is the meaning of scoop, siya mismo po, scoop daw ito po, no? Scoop daw ito po. And mga tao is looking at it at, ganon ba, ang ombudsman natin po, mahilig or gusto talaga mas-scoop para at least, nandyan siya po, unang-una po sa balita. Ganon ba? Hindi ba ang trabaho ng ombudsman is to investigate po? And while investigating, hindi pa dapat i-divulge everything po, no? Until you make a final decision sa kaso na yan po, whether there is probable cause, then you can announce it po. Pero ngayon, what is happening ngayon sa bagong ombudsman natin, mas gusto niya po, publicity. Yan ang feelings ng mga Filipinos dito sa Sabah. Okay, maybe I can still share with you, ano pa ito, I can still share with you another 1 or 2 siguro po ng, ng news bago we will conclude itong, itong program natin for Wednesday po. Okay, tingnan natin. Itong istorya na umalis na daw po sa bayan natin si former Department of Public Works and Highways Secretary. Marami din nagalit po, no? Marami din nagalit when they heard na umalis na sa bansa natin si Deputy or Department of Public Works and Highways former Undersecretary Bonoan. Nandito po, let's watch and listen to this. Ayon naman sa source ng Billionaire News Channel, lumipad pa Estados Unidos si Bonoan noong November 7. Wala naman daw kasing hold departure order laban sa kanya. Isa si Bonoan sa mga pinakakasuhan ng ICI, kaugnay ng multi-billion peso flood control scandal. Sinubukan naming siyang tawagan pero out of reach ang kanyang telepono. Pinaiimbestigahan ng grupo ng BPO employees ang ilang BPO companies. Bagamat hinayaan daw sila ng ilang employers na lumiban sa trabaho sa kasagsagan ng Super Typhoon 1, sanctions naman daw pala ang kapalit nito. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Sumbok sa Department of Labor and Employment ang isang samahan ng BPO employees sa bansa.
matapos makatanggap ng higit 100 report tungkol sa umano'y posibleng paglabag ng kanilang mga kumpanya sa Occupational Safety and Health Law o RA 11058 at DOLE Labor Advisory 17 Series of 2022 sa kasagsagan at matapos manalasa ang Super Typhoon Uwan. Yung ganong sistema na kung bumabagyo dito sa Pilipinas ay hindi naman bumabagyo doon. Ang ginagawa, sige, umabsent, nasa sa inyo naman, binibigyan ng kalayaan, pero right after that, kinabukasan pagpasok ng mga empleyado, meron na silang sanction. Apela ng grupo sa DOLE ang agarang investigasyon sa halos 100 BPO site mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nais din nilang atasan ng ahensya ang lahat ng BPO employers na unahin ang kaligtasan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagsuspinde ng on-site work sa mga lugar na binabaha at nasa ilalim ng warning signals. At tiyaking walang empleyado ang napaparusahan, pinagmumulta at napipilitang gumamit ng leave credits para lang unahin ang kanilang kaligtasan sa gitna ng kalamidad. Para saan pa na merong right to refuse, kung meron namang retaliation coming from the employers? Sa isang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na pinasusurin niya na ang panibagong reklamo ng grupo. Pero inaksyonan niya na raw ang open letter ng BN Philippines noong November 9 laban sa 50 BPO sites. Pinakilos niya na raw ang DOLE read. Yun po. Yun na ang sinasabi natin, mga biktima ng typhoon, no? Itong mga employers natin, mga bosses natin po, you have to consider also, no? Kung mag-absent ang mga biktima ng na typhoon sa trabaho nila po, you have to consider. Kasi hindi basta-basta po ang what they are facing. Hindi, you know, may mga complaint po ang mga bosses, mga employers were saying, okay, karapatan ninyo yun not to come to the office and work dahil sa sitwasyon, but you have to face also ang consequences. Mahirap na yun po, hindi ba? Mahirap na yun po kung ganon. Sana magtulong-tulong tayo po. Nobody wants this kind of calamities or damages or experience this kind of difficulties in life po. This is a natural disaster. Kailangan lang po, kailangan din magtulong-tulong sana ito mga bosses, mga sabihin natin, employers natin. You have to be considerate also. Consider the situation of the victims, ang mga workers ninyo po. Dahil sa mga workers ninyo po, okay ang kumpanya ninyo po. Kung mawala itong mga workers po, then you will feel na how important ang mga trabador sa kumpanya ninyo. So don't take advantage of this situation po. And okay, tingnan natin kung mayroon pa tayo dito news that I can share with you po. Siguro this will be my final footage sa inyo po, and let's watch and listen to this. Tito Soto, kailangan mapreserba ang dignidad ng higher chamber. Sinagundahan ito ng Senate Majority ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Pero SPD still maintain na dapat po walang senador na maaresto sa loob ng Senate building. Lalo na pag nagsisesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating na arrest yung senador, hindi ko ipapayag. We in the majority, support the pronouncement of the Senate President. As long as he is in the Senate premises, at least man lang yung courtesy na wag gawin dito yung arrest. Pero limitado raw ang oportunidad ni De La Rosa para gawing sanctuary ang Senado. Ayon kay Lacson, De La Rosa can't stay in the Senate forever. Something has to give way then. And yung Constitution, being the fundamental law of the land, will prevail. Kasi very clear naman doon eh. Nakasaad sa konstitusyon na may privilege lang from arrest ng isang senador para sa mga offense na punishable up to 6 years habang nakasesyon ng Kongreso. No-show si De La Rosa sa plenary session ngayong araw at hindi pa raw siya nakakausap ng ilang mga kapwa niya mambabatas.
Si De La Rosa ang PNP Chief ni FPRRD at Chief Implementer ng kanyang War on Drugs. Bright holidays, brilliant memories. Yan ang hatid ng... Okay, yun po, no? Tungkol sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa, so-called warrant of arrest. Sabi ni Senate President Tito Soto, they will not allow mag-arrestado o mag-arrest kay Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Outside, pwede po. But sabi ni Senator Ping Lacson also, he cannot stay inside the Senate premises po forever. Kasi may limitasyon yun po. Alright, now before I will conclude, again, I would like to remind mga followers natin dito po sa Malaysia, dito po sa Sabah, stay tuned kayo po. And anything will happen or may mga breaking news sa Pilipinas, I'll make sure that itong programa natin, TikTok, Daria Talk with Nico, will immediately inform sa inyo po. I won't be able to give you the breaking news, but definitely, you will be getting the news that you deserve. And yes, I'm also excited and looking forward to watch ang scheduled November 14 sa Friday ito po, ang resumption of the Blue Ribbon Committee. And again, to be chaired by Senator Ping Lacson. And according to Senator Ping Lacson, na something like 17 congressmen are or will be invited to attend the Blue Ribbon Committee. That includes also po si former Speaker Martin Romualdez, and Saldico, former Congressman Saldico po. Yun po talaga ang mga pangalan, mabigat na pangalan po mentioned dito po sa issue ng flood control projects anomalies, deals, and of course ang 2025 national budget po, which has been described as the worst national budget in the history of the Philippines. So tingnan natin po ang invitation to former Speaker Martin Romualdez, already forwarded to the Speaker of the House, si Speaker Odi the third. And tingnan natin po if former Speaker Martin Romualdez will attend the hearing. At the same time, sabi ni Senator Ping Lacson, the chairman of the Blue Ribbon Committee, na invited din si former Congressman Saldico to attend the hearing even online po. Online na lang kasi we don't know kung nasaan siya, is outside the Philippines po, hiding. Outside the Philippines, hiding po. And na problema na naman ito si Bonoan, kasi umalis na sa Pilipinas. Paano po kung kailangan talaga to get his side, na mahirapan na naman tayo po, no? To contact and si Bonoan po. So yun ang ano natin. And of course, si Orly Gutesa will also be invited according to Senator Ping Lacson. Medyo exciting ito po, and let's see, si Senator Rodante Marcoleta as well as ang mga members ng minority bloc dyan po sa Senado. I think they're doing their homework and preparing for whatever questions to ask. Kung sakali po mag-attend si Saldico at saka si Representative Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee hearing scheduled on Friday and the other congressmen. So ito ang latest natin dito po sa programa TikTok, Daria Talk with Nico. So in the meantime, siguro hanggang dito na lang tayo. And maski paano po, I hope I managed to give you ang whatever news that you deserve. And maski paano din, I managed to entertain you in this Wednesday, early Wednesday morning. Si Nico Fabian, once again, would like to say thank you very much for making me a part of your day. And keep in touch. Malaysia, Sabah, the Philippines, ingat tayong lahat. And I'll see you in my next episode. Bye and God bless us all.